Tayo po ay manalangin bago po tayo magsimula sa pag-aaral natin ng Kawikaan Chapter 1. Panginoon, muli kami lumalapit sa inyo. Kinikilala na kayo ang sanhi ng lahat ng karunungan. Bigyan niyo po kami ng kaunawaan sa mga bagay na mapag-aaralan po namin sa araw na ito. Upang sa pamamagitan nito ay lumago po kami sa karunungan, kaalaman, upang kami po ay maging mga taong mahusay sa inyong harapan. Puspusan niyo po kami ng iyong banal na Espiritu. Turuan niyo po kami. Gabayan niyo po kami sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kawikaan chapter 1. Ang mga kawikaan ni Solomon na anak ni David, hari ng Israel, upang ang tao ay matuto ng karunungan at pangaral, upang ang mga salita ng pagkaunawa ay malaman, upang tumanggap ng turo sa matalinong pamumuhay, sa katuwiran, katarungan, at pagkakapantay-pantay, upang mabigyan ng talino ang walang muwang, kaalaman at mabuting pagpapasya sa kabataan, upang marinig din ng matalino at lumago sa kaalaman, at magtamo ang taong may unawa ng kahusayan, upang umunawa ng kawikaan at nagpagsasalarawan ng mga salita ng pantas at ng kanilang mga palaisipan. Dito nagpakilala po ang nagsulat ng librong ito na ang Haring Solomon, anak ni David. Mababasa po natin sa unang mga hari, chapter 3, kung paano nakuha ni Solomon ang kanyang karunungan. Ito ay sa pamamagitan ng kanyang paghiling sa Panginoon na bigyan siya ng isang pusong may karunungan upang mabigyan niya ng tamang paghatol ang kanyang mga kababayang taga-Israel. At ikinatuwa ito ng ating Panginoon sapagkat sa dami-dami na pwede niyang hilingin sa Panginoon, yun ang kanyang hiniling. Kaya binigyan siya ng karunungan na higit sa kahit sinong tao. Hanggat dumating ang ating Panginoon sa Kristo, doon lamang nahigitan ang karunungan ni Solomon. Kaya ating mapag-aaralan sa mga darating pong mga linggo, simula sa linggong ito, ay ang karunungan ng binigay ng ating Panginoon kay Solomon. At tayo magsisimula dito sa unang kapitulo ng Proverbs chapter 1. At ito ang dahilan kung bakit niya sinulat ang kanyang libro. Upang tayo matuto ng karunungan at pangaral, upang ang mga salita ng pag-unawa ay malaman. So ang kanyang pakay, kaya po niya sinulat ang kanyang libro, ay upang ang sino mang makakabasa nito ay makuha ang karunungan na nanggagaling sa Diyos. At sila ay maging mas matalino at magbago ang kanilang mga buhay ayon sa karunungan kanilang matatamo. Nagbanggit po si Solomon sa verse 4 ng mga taong walang muwang. Sa pamamagitan ng karunungan na kanyang ituturo, ay magiging matalino po sila. Ito po ay isang katotohanan na sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ang tao ay nagiging mas matalino, mas marunong. Sinabi rin po ito sa Awit 19 verse 7, ang kautusan ng Panginoon ay sakdal na nagpapanauli ng kaluluwa. Ang patotoo ng Panginoon ay tiyak na nagpapatalino sa kulang sa kaalaman. Ito po ang epekto ng salita ng Diyos. Ang sino mang makikinig at tatalima sa karunungan na binigay ng Diyos ay magiging matalino. At ang sino mang matalino ay ang taong handang makinig at dagdagan ang kanyang karunungan. At yan yung kanyang binanggit dito po sa verse 5, na marinig din ng matalino at lumago sa kaalaman, at magtamo ang taong may unawa ng kahusayan. So ang taong may karunungan o ang taong matalino ay ang taong nakikinig at dinaragdagan niya ang kanyang karunungan upang siya pa ay maging mas
mahusay pa bilang tao, mas maging matalino pa bilang isang tao. At sa pamamagitan ng mga kawikaan, pagsasarawan, mga salita ng pantas, at kanyang mga palas-isipan, mas nagiging marunong pa ang taong marunong. So, itong mga pag-aaralan po natin, para to sa mga taong matatalino, o para to sa mga taong marurunong, o para to sa mga taong handang maging mas marunong at mas matalino. Ngunit ito po ang pinaka-fundasyon kung papaano po natin matatamo ang karunungan yon. Nakasulat po yan dito sa verse 7. Ang takot sa Panginoon ang pasimula ng kaalaman. Ang karunungan at turo ay hinahamak ng hangal. Ito po ang pinaka-fundasyon ng karunungan. Ang magkaroon ng takot sa Panginoon. Ito rin ang dahilan kung paano nakuha ni Solomon ang kanyang karunungan. Dahil sa kanyang pagmamahal sa Diyos, dahil nais niyang gawin kung ano ang tama sa mata ng Panginoon, hiniling niya sa Panginoon na siya ay bigyan ng karunungan ng Panginoon. At yun nga, pinagbigyan siya ng Panginoon at binigyan siya ng isang karunungan na higit pa sa kahit sino mang tao, liban pa sa karunungan ng ating Panginoon Hesukristo. At kailangan po natin ipaliwanag, no? Ano ba ibig sabihin ng magkakaroon ng takot sa Panginoon? Ang ibig sabihin po nito, ang tao ay magkakaroon ng isang mataas na respeto, mataas na pagtingin sa Panginoon, na ang Panginoon ay isang makatuwiran at banal na Diyos, at ang katuwiran ay kanyang pinagpapala, at ang kasalanan ay kanyang pinaparusahan. So, ang taong may takot sa Panginoon, andun yung kanyang pag-iisip na ang Diyos ay nagpapala, nagmamahal sa mga taong nagmamahal sa Kanya, ngunit pinaparusahan niya ang taong sumusuway sa Kanya mga salita, yung mga matitigas ang ulo, pinaparusahan niya. So, pag may takot ka sa Panginoon, ayaw mong gumawa ng mali dahil alam mo na merong kapalit o may karugtong na parusa na maaring ipataw ng Diyos sa langit. O kaya kapag ikaw naman ay kanyang anak, ay may disiplina na meron kang matatanggap. So kapag meron kang takot sa Panginoon, ando doon yung iyong pag-iisip na ay, ang Diyos ay maaring magdisiplina o magparusa ayon sa nakikita niya na akma sa ginawa ng isang tao. Ngayon, saan ngayon papasok ang pag-ibig sa Diyos? Pagdating po ng ating Panginoon Hesukristo, doon po natin mas nakilala ang ating Diyos na kung paano po siya ay Diyos ng pag-ibig. Nang sinugo ng Diyos Ama ang kanyang anak bilang maging Panginoon at tagapagligtas, at siya ay namatay sa krus para sa atin, nalaman natin na ganun pala kalalim ang pag-ibig ng Diyos na kaya niyang mamatay para sa taong dapat niyang parusahan upang sila ay maligtas. Sinabi ng ating Panginoon Kristo sa Juan 14 verse 9 na ang sino mang nakakita sa Kanya ay nakakita na rin sa Ama. Ang ibig sabihin, kung ano po ang ginawa ng ating Panginoon Kristo, ay siya ring handang gawin ng ating Diyos Ama kung siya ay nagkatawang tao. Kung inalay ng anak ang kanyang buhay upang magkaroon ng kaligtasan ng tao, ang Diyos Ama ay handa ring ialay ang kanyang buhay upang magkaroon ng kaligtasan ang mga tao mula sa kaparusahan ng kanilang mga kasalanan. Ngunit ang ating Diyos Ama sa langit, ginawa itong posible sa pamamagitan ng pagsugo ng isang anak niya na Diyos na nagkatawang tao. Si Jesus ay Diyos at tao na namatay sa krus para sa ating mga kasalanan. Nabuhay siya muli pagkatapos ng 3 araw. So doon natin makita ang pag-ibig ng Diyos. Ngayon, sinabi ngayon ng ating Panginoon Kristo nang may nagtanong sa Kanya kung ano ang pinakadakila sa mga utos. At sinabi ng ating Panginoon Kristo
na pinakadakila sa mga utos ay ang ibigin ng Diyos na buong puso, isip at kaluluwa. So makikita na natin mga kapatid na ito talaga ang pinaka gusto ng ating Diyos, na tayo ay makikipag-ugnayan sa Kanya ng may pag-ibig, hindi sa takot. Okay, halimbawa mga kapatid, kayong mga may anak, gusto niyo po ba ang inyong anak ay sumusunod sa inyo dahil natatakot sila sa inyo? O gusto niyo po ba na sila ay sumusunod sa inyo dahil may pag-ibig sila sa inyo? So yun po talaga ang mas gusto ng ating Panginoon, na tayo ay susunod ng dahil sa pag-ibig. Ngunit, kapag tayo ay nagiging matigas ang ulo, kailangan natin maalala ng ating Diyos Ama na nagmamahal sa atin ay namamalo, sapagkat ayaw niya magpatuloy tayo sa kasalanan. Kailangan nating alalahanin na hindi sa Kanya pwede na ang Kanyang anak ay patuloy lang sa kasalanan, dahil gagawa at gagawa siya ng paraan para ang Kanyang anak ay gisingin sa kanilang kasalanan sa mga paraan na maaring masaktan ang Kanyang anak. Pero ang Kanyang pagpapalo ay tapat. Sabi sa Hebreo chapter 12 verse 11 na ang Kanyang pagpapalo ay upang matamo ng Kanyang mga anak ang katuwiran na nais niya. Kaya sa buhay ko, masasabi ko po ng totoo na mahal ko ang Panginoon at nais kong sundin ang Kanyang mga utos dahil mahal ko siya. Ngunit alam ko din na hindi ko pwedeng abusuhin ang pagmamahal na yun, sapagkat kapag ako ay naging matigas ang ulo at meron akong bagay na hindi ko pinagsisisihan kahit nasasabi ng Panginoon, gumagawa ang ating Panginoong Ama upang ipaalam sa akin na dapat kong baguhin yon sa mga paraan na siya lamang nakakagawa. At sa paraan na alam mo malinaw na kinakausap ka ng Panginoon sa pamamagitan ng pagpapalo na pinarating niya sa aking buhay. Kaya sa totoo po, mahal ko ang Panginoon at hanggat maaari gusto ko pong sumunod sa Kanya na may pag-ibig. Ngunit alam ko din, may takot din po ako sa Diyos, na alam ko rin na ang aking Diyos Ama, mahal ako, ayaw akong magpatuloy sa kasalanan, at kung sakali mang nagiging matigas ang ulo ko, ay papaluin niya ako. So ando doon po ang aking takot din. Kaya mahalaga po mga kapatid na hanggat maaari, sikapin nating sundin ang ating Panginoon ang dahil sa pag-ibig, hindi lang dahil sa meron tayong takot sa Kanya. Ngunit dahil ating pinag-aaralan sa oras na ito ay tungkol po sa kawikaan at ito ang mas malinaw sa kanila sa panahon na yon, ang takot sa Panginoon. Makikita po natin na ito ang kanilang tinuturo. At itong takot sa Panginoon na tinuro po ni Solomon ay siya ring itinuro ni David sa awit 111 verse 10. Sinabi nga niya rin doon na ang takot sa Panginoon ang panimula ng karunungan. So makikita po natin na ipasa po ni David kay Solomon ang pinakamahalagang bagay na magkaroon ng takot sa Panginoon. Kaya mga magulang at sa mga magiging magulang, ito po ang pinakamagandang ipapamana natin sa ating mga anak. At kung wala ka pang anak sa physical, maaring meron kang anak sa spiritual, pinakamagandang ipapamana ang takot sa Panginoon. Kaya punta po tayo dito sa susunod na mga talata. Sabi dito sa verse 8, Anak ko, dingin mo ang turo ng iyong ama, at huwag mong pabayaan ang aral ng iyong ina, sapagkat sila ay magandang korona sa iyong ulo at mga kwintas sa iyong leeg. Mapapansin po natin mga kapatid na ang pinakaunang itinuro ni Solomon pagkatapos ng kanyang introduction ay magkaroon ng pagtalima sa pagtuturo ng mga magulang. Sapagkat ang mga magulang ang itinalagang pangunahing tagapagturo ng takot sa Panginoon sa kanilang mga anak. Sa pamamagitan ng kanilang ehemplo, sa pamamagitan ng kanilang salita at mga gawa, sa pamamagitan ng kanilang pagtuturo,
sa pamamagitan ng kanilang pagdisiplina. Ang mga magulang ang ginagamit ng ating Panginoon para maturuan ang kanilang mga anak magkaroon ng takot sa Panginoon. At ito nga po ang responsibilidad ng mga magulang. Sila ay hindi lamang tagapagbigay ng probisyon, pero mas mahalaga, sila ang tagapagbigay ng tamang aral para ang kanilang mga anak ay lumaking may takot sa Panginoon. So napaka ganda at napaka halagang responsibilidad ng mga magulang na magturo ng takot sa Panginoon. At sinabi nga na ang sino mang sumusunod sa kanilang mga magulang ay ito'y napakaganda sa mata ng Diyos. It's interesting to note mga kapatid na doon sa 10 utos ng ating Diyos, ang unang 4 na utos ay patungkol sa paano natin pakikitungo ng ating Diyos. At yung mula sa 5 utos hanggang sa 10 utos ay paano natin papakitunguhan ang ating kapwa. At ang pangunahing utos ng Panginoon sa pakikipag-ugnayan natin sa ating kapwa ay kailangan galangin natin ang ating ama at ina. Sapagkat ang sino mang gumagalang sa ama at ina at nakikinig sa kanilang mga payo, sa kanilang mga turo, sa kanilang mga disiplina, ay nakikinig din sa Diyos. At sila ay natututo na magkaroon ng takot sa Panginoon. Kaya nga pati nga sa Deuteronomy chapter 6, tinuturo po yon na kailangan mga magulang sa iyong pagtulog, sa iyong pagbangon, sa iyong paglakad, pati sa parte ng iyong bahay, ay natuturuan mo ang iyong anak na magkaroon ng takot sa Panginoon. At ang sino mang sumusunod sa kanilang mga magulang, napakaganda to sa mata ng Diyos at kanyang kapwa-tao. Kaya pareho pong maganda yun, ano? Ang mga magulang na nagtuturo sa anak, maganda sa mata ng Diyos. At ang anak na nakikinig sa mga magulang, ito'y napakaganda sa mata ng ating Diyos. Sinabi po dito sa verse 10, Anak ko, kung ikaw ay akitin ng mga makasalanan, huwag kang pumayag. Ito mga kapatid, ang isa sa mga bagay na nagdadala sa mga tao sa kasalanan. Kadalasan po, ang paghikayat ng ibang tao sa kasalanan ang nagiging sanhi ng kanilang kasalanan. Kaya ngayon pa lang, bilang mga magulang, kailangan na pong turuan ang mga anak na pumili ng tamang kaibigan, pumili ng tamang makakarelasyon upang huwag sila dumating sa punto na sila ay madadala sa kasalanan. At tingnan po natin dito sa susunod na talata kung ano yung uri ng kasalanan na dapat iwasan. Verse 11, Kung kanilang sabihin, sumama ka sa amin, tayo'y mag-abang upang magpadanak ng dugo, ating tambangan ng walang dahilan ang walang sala, gaya ng Sheol. Sila'y nukin nating buhay at buo na gaya ng bumababa sa hukay. Tayo'y makakasumpong ng lahat ng mamahaling bagay. Ating pupunuin ng samsam ang ating mga bahay. Makipagsapalaran kang kasama namin. Magkakaroon tayong lahat ng iisang supot. Anak ko, huwag kang lumakad sa daan na kasama nila. Pigilan mo ang iyong paa sa kanilang landas, sapagkat ang kanilang mga paa ay tumatakbo sa kasamaan at sila ay nagmamadali sa pagbububo ng dugo. Sapagkat walang kabuluhang ilaladlad ang isang bitag habang nakatingin ang ibon, ngunit sila ay nag-aabang sa sarili nilang dugo at natambangan ang sarili nilang buhay. Gayon ang pamamaraan ng lahat ng sakim sa pakinabang. Ang buhay ng mga may-ari nyon ay kanyang inaagaw. So ang unang tinuturo po ni Solomon tungkol po sa huwag pagsunod sa makasalanan ay huwag pong sasama sa mga taong handang tumambang upang manakit, pumatay at magnakaw. So ito po ay gawain ng mga tao sa panahon ni Solomon.
hanggang sa panahon po ng ating Panginoon Jesucristo, ito'y gawain ng mga tao na sila ay nananambang ng mga taong maaari nilang patayin at nakawan. Doon nga po sa talinghaga or the parable of the Good Samaritan, kwento po ng ating Panginoon Jesucristo tungkol po sa may tinulungan ng isang mabuting Samaritano na mamang iniwan na halos patay at ninakaw ang kanyang mga ari-arian pati ang kanyang damit sapagat sa panahon nila mahal po ang damit. So siya ay iniwang hubo sapagkat ninakawan po siya. So ito po yung mahalaga na kailangan huwag pong manambang, huwag pong pumatay, huwag pong magnakaw. Kakalungkot lang po mga kapatid sapagkat hanggang sa panahon po natin ay nangyayari pa rin to. Meron pong mga taong namamasok ng mga bahay upang magnakaw at pumatay at manira. So, meron nga po akong napanood sa balita, kailan lang, na merong 3 mama na pinasukan ang isang 63-year-old na dating konsehal, isang mabuting tao, upang siya ay nakawan at kanya lang napatay din po nila ito. At kalaunan, yung dalawa ay sumuko at umamin sa kanilang kasalanan, kaya lang po pinakawalan ulit sila dahil meron pa pong naayos yung fiskal. At yung isa sa kanila ay pinatay din. So, hindi natin alam kung sino pumatay sa kanya. So, yun po ang katotohanan na ang gumagawa ng mga bagay nito ay maaari ring mapatay dahil sa kanilang ginagawa. Ngayon, may sinabi pong talinghaga dito sa verse 17. Sabi dito, sapagkat walang kabuluhang ilaladang isang bitag habang nakatingin ng ibon. Ibig sabihin po nito mga kapatid, kapag meron kang gustong huling ibon at sa harap ng ibon ay nilalatag mo ang iyong bitag, so natural, hindi lilipad ang ibon papunta sa bitag, kundi siya ay tatakbo palayo. So ibig sabihin, walang kwenta yung ginagawa ng isang taong gagawa ng ganun. Sapagkat lilipad ng ibon. At yun ang punto po ni Solomon. Ang sino mang tatambang sa kanyang kapwa upang yung taong yon ay kanyang nakawan at patayin, ay walang kwenta kanyang ginagawa sapagkat siya mismo ay ang magbabayad sa pamamagitan ng kanyang buhay. Kung hindi man sa pamamagitan ng hustisya ng kapwa-tao, ay sa pamamagitan ng hustisya ng Diyos. Siya ay mababuyan ng buhay. Sabi po dito sa verse 20, ang karunungan ay sumisigaw ng malakas sa lansangan. Kanyang inilalakas ang kanyang tinig sa mga pamilihan. Siya ay sumisigaw sa mga panlulukan, sa pasukan ng mga pintuang bayan. Kanyang sinasabi, hanggang kailan o mga walang muwang, kayo iibig sa inyong kawalang kaalaman? Hanggang kailan ang mga manunuya ay matutuwa sa panunuya at ang mahangal ay mamumuhi sa kaalaman? Sa aking saway ay bumaling kayo. Narito ibuhos ko ang aking espiritu sa inyo. Ang mga salita ko ay ipapaalam ko sa inyo. So ito po yung tinatawag po na sa English, personification of wisdom. So paliwanag po ni Solomon na ang karunungan ay parang tumatawag ng malakas mula sa lansangan at sa mga tinig sa mga pamilihan, sa mga panudukan at sa mga pintuang bayan. At hinihikayat niya ang mga tao na magkaroon ng pagsisisi. No, so may dalawang uri ng tao ang gusto niyang magsisi, no? Ayon dito sa verse 22, merong mga taong walang muwang. Ano po ba ibig sabihin ng walang muwang? Ang mga taong walang muwang ay yung mga taong hindi alam kung ano yung dapat nilang gawin. Sila yung mga taong naliligaw ng landas. So sila ay napupunta sa mali, hindi nila alam, napupunta sila sa mali at yun nagiging kanilang kapahamakan. Ang mga tao namang manunuya ay mga taong binabaliwala ang karunungan ng Diyos. At ang mahangal naman ay sila naman yung mga taong katulad ng manunuya ay
tumatalikod at hindi pinapansin ang narinig nilang karunungan. So sa mga uri ng mga taong ito, tinatawag sila na magkaroon ng pagsisisi. At ito nga po ang sinabi ng karunungan na ang sinumang bumaling ay magkakaroon ng pagbubuhos ng banal na espiritu at ang salita ay ipapaalam sa kanila. Isa po itong katotohanan na nangyayari sa panahon po ni Solomon at mas malinaw na ngayon sa panahon po natin na ang sino mang nagsisisi sa kanilang kasalanan ay binibigyan ng banal na espiritu upang sila ay turuan at malaman nila ang salita ng Diyos. Kung sa lumang tipan, ang banal na espiritu ay lumalapit at sumasama sa kanila para sila ay turuan, sa panahon naman natin, ang banal na espiritu ay naninirahan na sa puso ng taong nanampalataya na kay Kristo. At ang banal na espiritu ang tagapagturo ng salita ng Diyos, kung kaya't nagkakaroon ng mas hinggit na kaunawaan ang sino mang nanampalataya kay Kristo. Verse 24, sapagat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi, inuunat ko ang aking kamay at walang nakinig. At dahil ang lahat kong payo ay winala ninyong saysay at ayaw ninyong tanggapin ang aking saway, ako naman ay tatawa sa inyong kapamakan. Ako'y manunuya kapag ang takot sa inyo ay dumating. Kapag ang takot ay dumating sa inyo na parang bagyo, at ang inyong kapamakan ay dumating na parang ipo-ipo, kapag ang hirap at hapis ay dumating sa inyo. Kung magkagayoy, tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hanapin nila akong mabuti, ngunit hindi nila ako matatagpuan. Sapagkat kinamuhian nila ang kaalaman at hindi pinili ang takot sa Panginoon. Ayon nila sa aking payo, hinamak nila ang lahat kong pagsaway. Kaya't kakainin nila ang bunga ng kanilang sariling lakad at mabubusog sa kanilang sariling mga pakana. Sapagkat ang pagkaligaw ang pumapatay sa walang alam at ang pagsawalang bahala ang sumisira sa hangal. Ito po ang warning ng karunungan na ang sino mang nagpapatuloy na hindi inaalam ito o kaya hindi tumatalima sa karunungan ng Diyos, darating po sa isang punto na wala na pong balikan. Na ang sino mang gumagawa ng kanyang kasalanan ay aanihin niya ang bunga ng kanyang kasalanan at hindi na po ito may babalik. Yun po yung nakakalungkot na katotohanan na there's such a thing as the point of no return. Hindi na po mababalikan. At ang sino mang nagpapatuloy dito sa kasalanan ay makukuha na niya ang kanyang ginawa. At kahit na siya ay tumawag upang humingi ng tulong, maaring hindi na po siya magkaroon ng kaligtasan. So, alam po natin mga kapatid na ang ating Diyos, hindi po siyang nagsasawa na magpatawad. Ang magandang halimbawa po nito mga kapatid, ang mamang ipinako sa krus na kasama ng ating Panginoon Kristo na ayon sa Lucas chapter 23 verse 42. Sinabi niya sa ating Panginoon Jesus, Panginoon, alalahanin niyo po ako pagdating sa inyong kaharian. At sinabi ng Panginoon sa kanya, Amen, Amen, sa araw na ito ay isasama kita sa paraiso. So itong taong to, pinatawad ng ating Panginoon dahil siya ay nagsisi sa kanyang kasalanan. Ngunit, dahil siya ay naging magnanakaw, nagkasala siya sa kanyang kapwa, naparusahan siya ng pagkapako sa krus. So wala na pong magagawa doon. Mamamatay na rin po siya sa panahon na yon dahil sa kanyang kasalanan. Ngunit, ang kanyang kaluluwa ay pinatawad na. So, ibig sabihin nga po nito mga kapatid, na bilang mga taong pinatawad ni Jesus, wala na pong kapahamakan sa mga taong nanampalataya sa ating Panginoon Jesus. Kaya nga po, sinabi nga po dito sa unang Juan 4 verse 18, walang takot sa pag-ibig, kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot.
sapagkat ang takot ay may kaparusahan at ang natatakot ay hindi na nagiging sakdal sa pag-ibig. Kaya ang mga taong nanampalataya kay Jesus, kailangan na pong walang takot, hindi na tayo magkaroon ng takot na tayo ay paparusahan pa para itapon sa dagat-dagatang apoy. Ngunit, bilang mga anak ng Diyos, kailangan magkaroon pa rin tayo ng takot sa Diyos na kapag tayo ay matigas ang ulo, ay didisiplinahin tayo ng ating Panginoon, Diyos Ama. Pero syempre, hindi naman kaagad. Kapag nakuha pa tayo sa paraang malumanay, sa paraang tinatawag na the still small voice o yung tinig na kinakausap ka ng Panginoon sa iyong puso. At doon ka nakinig. Okay na yun sa Panginoon. Kung hindi ka niya kailangan disiplinahin, hindi niya po gagawin yon. Pero kung kailangan, tsaka lang siya gagawa ng paraan kapag nakikita niya na hindi na tayo nakikinig doon sa kanyang tinig na kinakausap niya tayo sa ating mga puso. Kaya ito pong nangyari sa taong itong na humingi sa ating Panginoon Kristo. Siya ay isang halimbawa ng taong pinatawad sa kanyang kasalanan, ngunit nagkaroon na po siya na pag-ani sa mga ginawa niyang kasalanan na wala ng balikan. Sapagat sa araw ngang yun, ay namatay na rin po siya. Verse 33, ngunit ang nakikinig sa akin ay tatahang tiwasay at papanatag na walang takot sa kasamaan. Ito po mga kapatid, ang benepisyo ng taong nakikinig sa ating Panginoon. Meron siyang katibasayan, meron siyang kapayapaan sa kanyang buhay. Meron nga po akong kilala nang siya ay binata pa, siya ay siga at madalas makipag-away, malakas sa suntukan, at meron nga po siyang nasuntok na one shot lang, no? Isang suntok lang, napatulog niya kaagad yung kalaban niya. So, ganun siya kalakas bilang isang manlalaban. Kanya lang, ang kwento po niya sa akin, kapag naglalakad po siya sa daan, ay wala po siyang kapayapaan sapagkat kailangan niya lumingon-lingon sa kanyang likod. Baka sakaling may sumusunod sa kanya at siya ay biglang saktan doon sa likod. So, wala po siyang kapayapaan mga kapatid. So, ganun din po yun mga kapatid sa mga taong merong negosyo. Kapag sila ay nagbabayad ng tamang buwis, hindi sila natatakot na anumang oras na tawagan sila ng BAR, wala silang kinakatakot. Ngunit kapag sila ay gumagawa ng mga pagnanakaw, na pagtatago ng tamang kita, pag sila ay tinawag ng BAR, ay natatakot sila. So, meron pong kapayapaan para sa mga taong sumusunod sa ating Panginoon. Ngayon, ano po ang mahalaga na dapat nating gawin sa mga napag-aralan po natin? Ang pinakamahalaga po ang mensahe ni Solomon ay magkaroon po tayo ng takot sa Panginoon sa puntong susunod tayo sa lahat ng kanyang mga utos at iiwas tayo sa kasalanan. Ngunit, mas maganda ang tinuro ng ating Panginoon Kristo na tayo ay hindi lamang susunod dahil natatakot tayo sa Panginoon. Ngunit tayo ay susunod dahil meron tayong pag-ibig sa ating Panginoon. Kung may takot ka lang sa Panginoon, gagawin mo tama para hindi ka maparusahan. Ngunit kung may pag-ibig ka sa Diyos, gagawin mo ang tama dahil nais mong matuwa ang iyong Diyos Ama sa langit. So yun ang ating sundin mga kapatid. Tayo ay maging mga taong mayroong pag-ibig sa ating Diyos upang sundin ang kanyang mga utos, upang siya ay magalak, matuwa. At hanggat maaari nga ayaw nga ng Panginoon na magdisiplina o magparusa. Ayaw ng Panginoon po niyan mga kapatid. Kaya hanggat maaari gusto niya ang tao ay tumalikod sa kasalanan at sumunod sa kanyang mga utos. Yan po ang ating gawin mga kapatid. Gawin po natin tayo po ay maging mga tao na magiging masigasig, na mahalin siya at sundin ang kanyang mga utos. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, yan po ang aming hinihiling. Gawin niyo po kami lahat na maging marunong
magkaroon ng karunungan sa puntong maunawaan po namin ang iyong karunungan at isasabuhay po namin ito. Nawa kami maging mga mas marunong pa kay Solomon at maging katulad ng inyong anak na aming Panginoon Hesukristo. Gusto po namin sumunod sa inyong mga utos upang magkaroon po kami ng kapayapaan at katiwasayan sa aming mga buhay. Kaya tulungan niyo po kami, Panginoon, na mangyari po ito sa aming mga buhay. Gawin niyo po kami mga taong marurunong maganda sa inyong mga mata. Sa pangalan ni Jesus. Amen.